Magandang araw po. Magpapatuloy tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos at ang aralin para sa mga ginagawang alagad. Ang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ay matatagpuan sa Mateo 22:34 hanggang 38. Mateo 22:34 hanggang 38. Basahin ko po. At kung meron kayong mga dalang Biblia ay sundan po ninyo. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Dito po ay nakikita natin ng malinaw ang ipinag-uutos ng Panginoon ay ibigin ang Panginoon mong Diyos. Ibigin ang Panginoon mong Diyos. Yan po ang ipapalagay natin na ika-38 utos ng Panginoong Jesucristo. Napakabilis sumagot ng oo ng mga tao kapag tinanong mo kung mahal nga ba nila ang Diyos. Ngunit kapag sinundan mo ng isa pang tanong kung paano nila pinapatunayan ang pag-ibig nila sa Kanya, ay hindi na nila malaman kung ano ang kanilang isasagot. Iniisip ng marami sa atin na labis nating mahal ang Diyos. Ang tanong ay kung paniniwalaan ba tayo ng Diyos sa dikta lang ng ating puso o sa ating pakiramdam? Sinabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jeremias, ang puso ay mandaraya higit sa lahat at wala ng lunas. Sino ang nakakaunawa nito? Jeremias 17:9. Ang ibigin ng Diyos ay siyang pinakananais niya mula sa tao. Sinabi, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya. Paglingkuran ng buong puso, kaluluwa. Deuteronomio 10:12. Sinabi pa ng Panginoon na ang ibigin ng Diyos ay siyang pinakamahalagang utos. Yan ang ating binasa sa ating teksto. Upang maisagawa ang mga bagay na ito, ay siya na mismo ang nagbigay ng pamantayan sa kanyang mga salita upang hindi tayo malihis sa ating pagpapatunay na mahal nga natin siya. Bago tayo magpatuloy, narito ang katanungan na pag-uusapan ng inyong grupo kung kayo'y nasa inyong grupo sa pagkakataong ito. I-post po ninyo ang video at ipahayag ninyo ang inyong kasagutan sa katanungang ito. Gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano mo kamahal ang Diyos? Mamaya ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo at lagi nating pakatandaan ang ating mga kasagutan para maisalamin natin sa salita ng Diyos. Alam nyo, hindi po yung ating mga pakiramdam, pananaw, o kaya ay sabi-sabi ang nais ng Diyos na pagpapahayag ng pag-ibig sa Kanya. Kaya't ito pong ating pag-uusapan sa pagkakataong ito ay ang mga biblical na paraan ng pagpapakita sa pag-ibig sa Diyos. At meron po tayong 7 pag-uusapan. Yan po ang aking naobserbahan sa banal na kasulatan. 7 biblical na paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. 7 biblical na paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. At kapag ito ay mula sa salita ng Diyos, sinisigurado natin na ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. So hindi po ito mula kung kahit kaninong tao. Hindi ito galing sa pakiramdam ng isang tao, hindi ito galing sa haka-haka ng tao o kaya ay sabi-sabi ng sino man. Ito ay sinabi ng Diyos upang tayo ay hindi manghuhula sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Kanya. Sinisigurado ko po na lahat tayo ay pakiramdam niya ay mahal ang Diyos ng buong puso. Nais kong sabihin sa inyo na yan ay universal. Pakiramdam niya ng lahat ng tao na naniniwalang may Diyos sa kalangitan. Subalit, hindi dahil sa ganyan ay tatanggapin tayo ng Diyos sa ating mga sinasabi o pakiramdam, kundi nandito ang kanyang mga salita na nagsasabi kung paano natin patutunayan sa Kanya
ang ating pag-ibig sa Kanya. So punta tayo sa ating number 1, sundin ang mga utos ng Diyos. Sundin ang Kanyang mga utos. Sinabi ng Juan 14:15 at 21, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung mahal daw natin siya, ay kailangan nating tuparin ang kanyang mga utos. Kung basahin pa ninyo ang Juan 15:10, ay sinabi ng Panginoon diyan na minamahal niya ang Ama, kaya niya sinusunod ang kanyang mga utos, at kung mahal din natin siya, ay kailangan natin sundin ang kanyang mga utos. Sinabi pa sa 14:24 sa unang bahagi, 14:24 ng Juan, ang hindi umiibig sa akin na hindi tumutupad ng aking mga salita. So malinaw po diyan, kung hindi tayo sumusunod sa mga salita ng Panginoon, sa mga utos ng Panginoon Kristo, hindi totoong mahal natin siya. Hindi niya tatanggapin ang ating sinasabi at pakiramdam. Ang isa sa pamamaraan para tayo ay paniwalaan ng Diyos ay sundin ang kanyang mga utos. Ganito pa ang sabi ng unang Juan 2:5. Unang Juan 2:5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Ulitin ko po. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito natin malalaman na tayo'y talagang sa Kanya. Pinag-uusapan po diyan ang tungkol sa batas ng Diyos at ang sino man daw na totoong umiibig sa Kanya ay tumutupad sa Kanyang mga salita. Sa unang Juan 5:3, unang Juan 5:3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. So diyan ay makikita natin na ang nais ng Diyos na pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya ay sundin natin ang Kanyang mga utos. At alam niyo, kapag mahal natin ang Diyos o kahit sa ating kapwa o kahit sa ating mga minamahal, walang bagay na makakahadlang sa atin para gawin ang kanilang nais dahil mahal natin sila. Ganyan din naman sa Diyos, lalo na ipinagkaloob niya ang Kanyang Espiritu sa atin, ay hindi pabigat ang mga pagsunod sa mga utos ng Diyos para sa atin. Yan ay kung mahal natin siya. Nais kong sabihin nito, kung meron ka pang inaakala na ibang paraan para patunayan ang pag-ibig mo sa Diyos, gawin mo ang sinasabi niya sa Kanyang mga salita at sinisigurado ko hindi ka mapapariwara. Ang ating pangalawa na sinasabi ng Biblia kung paano natin patutunayan na mahal nga natin ang Diyos ay ito: mahalin ang mga kapatiran. Mahalin ang mga kapatiran. Sa unang Juan 3:17 at 18, kapag nakita ng may kaya sa kanyang buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Tingnan niyo ito. Kung mahal daw natin ang Diyos, kailangan mahal natin ang mga kapatiran. Bakit? Tayo kasi ang pamilya ng Diyos. Kailangan ay paniwalaan natin ang katotohanan yan na kung paano tayo minamahal ng Diyos, ganun din naman ang ating mga kapatiran. Tingnan nyo sa bahay ninyo, kung meron kayong kapatid na nangangailangan, tinutulungan ba ninyo? Ang totoo, maraming magkakapatid pagdating sa mga material na bagay ay hindi magkakasundo. Hindi sila nagtutulungan. Ang tinutukoy ko diyan ay ang ating mga kapamilya. Pero meron tayong eternal family, ang pamilya ng Diyos, ang mga ipinanganak sa spiritual na aspeto ng kanilang buhay, na dapat ay mahalin din natin ang ating mga kapatiran. Maging totoo tayo sa lahat ng bagay, hindi natin sila pinagsasamantalahan, at kapag meron tayong kakayanan ay tulungan natin sila. Yan po ang sabi niya. So ang tanong ay, mahal mo ba ang mga kapatiran sa pananampalataya?
at meron pa ring biblical na pamamaraan kung paano natin ito maipakita sa kanila. Sinabi pa ng unang Juan 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ayan po, makikita natin na kahit anong sabihin natin sa Diyos na mahal natin siya, pero tayo naman ay napuput sa ating mga kapatiran, meron tayong mga sinasabi sa kanila, laban sa kanila sa talikuran, sinasabi ng Biblia sa atin na hindi totoong mahal natin ang Diyos. Sa buod ng mga sinasabing ito ni Apostol Juan ay makikita natin na kung hindi daw natin mamahal ang mga tao na nakikita natin, paano natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita? Yan ang katotohanan sa mga sinasabing ito ni Apostol Juan. Sinabi pa niya sa 21, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa mga kapatid. Diyan ay makikita natin na kung gusto nating ipahayag ang pag-ibig natin sa Diyos, ang isang paraan ay mahalin ang ating mga kapatiran. Ano bang bagay na ikabubuti ng ating mga kapatiran ay siya nating gagawin? Babalik diyan ang batas ni Kristo na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nangangahulugan din yan na wala tayong gagawin na ikakasakit ng damdamin ng ating mga kapatiran sa atin. Pangatlo, kamuhian ang masamang landas. Kamuhian ang masamang landas. Kung mahal natin ang Diyos, ay kamumuhian natin ang masamang landas. Ganito ang sabi ng awit 97:10 sa unang bahagi. Awit 97:10 sa unang bahagi. Siyang nagmamahal sa Diyos ay dapat mamuhi sa masamang landas. Tingnan po ninyo ang katotohanan yan. Hindi pwedeng sabihin mo na mahal mo ang Diyos, pero ang tahak mo na landas ay masama. Gumagawa ka ng hindi tama. Pinipilin mo na hindi tama ang iyong gawin. Okay, meron kang mga patago na ginagawa na hindi tama. Diyan ay patutunayan ng banal na kasulatan sa iyo na hindi totoo ang pag-ibig mo sa Diyos. Sa Bagong Tipan naman ay sinabi ni Apostol Pablo, maging tunay nga ang pag-ibig, kasuklaman ng masama, pakaibigin ang mabuti. Kung mahal daw natin ang Diyos, ay maging tunay ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng pagkasuklam sa hindi tama o kaya isa masama at ibigin ang mabuti. Sa pamamagitan niyan ay masasalamin natin ang ating mga buhay kung kinagigiliwan natin ang tama kapag tayo ay may mga patago na masama na ginagawa, hindi ito nagpapatunay na mahal natin ang Diyos, kundi hindi natin talaga totoong mahal ang Diyos. Sinabi rin ng Hebreo 1:9, Hebreo 1:9, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Sa talatang ito ay makikita natin ang sinasabi ng Ama tungkol sa anak, ang Panginoong Jesucristo, na nung siya ay nagkatawang tao ay inibig niya ang katwiran at namumuhi siya sa kasamaan. Alam niyo, ang dalawang ito ay magkapartner. Para po yung barya na may dalawang mukha, isang kara at isang krus. Hindi pwedeng isa lang ang gagawin mo. Mahal mo ang katwiran, hindi ka naman namumuhi sa kasalanan, nagkukompromiso ka. Dapat ay mahalin mo ang katwiran at kamuhian mo rin ang kasamaan. Nangangahulugan na kahit kailan na hindi ka maaakit sa kasamaan dahil mahal mo ang katwiran. At kung mahal mo ang katwiran, yan ang iyong pinipili na gawin. Ang resulta ng bagay nito sa Panginoong Jesucristo ay masasabi natin sa ikalawang bahagi na sinabi niya, therefore God, your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Alam niyo, kung alam natin kung ano ang mga palatandaan ng pagtataglay ng Espiritu ng Diyos ng may kapangyarihan, ay makikita natin ito sa taong matuwid. Sapagkat ang taong matuwid at namumuhi sa kasamaan, ay talagang ina-anoint siya ng Panginoon. Pinapahiran niya ng pagkapahid ng banal na Espiritu upang lalo siyang maging kagamit-gamit sa Diyos.
Yan ang buhay ng ating Panginoon Kristo at yan ay dapat nating tularan. Ang ating pang-apat ay huwag mahalin ang sanlibutan. Huwag mahalin ang sanlibutan. Ayan po. Sinabi ng unang Juan 2:15 sa ikalawang bahagi, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang Ama ay tumutukoy sa Diyos Ama. At diyan ay makikita natin na kung tayo raw ay umiibig pa sa sanlibutan, ay hindi natin mamahal ang Diyos. Anong ibig sabihin yan? Kung ang ating puso ay nakatuon pa sa mga bagay sa mundong ito, inuuna natin sila, wala tayong panahon sa Diyos. Sapagkat katulad ng sinasabi ko kanina pa, na lahat ng tao, ang feeling niya ay mahal niya ang Diyos, sinasabi niya ay mahal niya ang Diyos, pero patutunayan ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. At ang sanlibutan ito ang kinahuhumalingan ng marami. Gustong-gusto nila ang maparangalan sa mundong ito. Gustong-gusto nila na magkamal ng mga bagay sa mundong ito. Gustong-gusto nila ang maibibigay ng sanlibutan ito at nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at kapanatagan. Pero sabi ng Biblia, kapag minahal natin ang sanlibutan ito, ang totoo, wala tayong pag-ibig sa Diyos. Ganito lang yan kasimple mga kapatid. Kapag dahil sa mga pangangailangan sa mundong ito o dahil sa mga material na bagay sa mundong ito, halos wala kang panahon sa Diyos. Yan ay magpapakita na hindi mo talaga mahal ang Diyos. Mahal mo ang iyong sarili, mahal mo ang mga bagay sa sanlibutan ito, ang iyong pananampalataya at kapanatagan ay nandirito sa mga bagay sa mundong ito. Yan ang ibig sabihin ng pagmamahal sa sanlibutan. Sinabi ng Santiago 4:4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan ninyo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Unang-una, ang tawag ng Diyos sa mga nagmamahal sa sanlibutan o nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay mga taksil. Pero ano bang ibig sabihin na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway sa Diyos? Ang ibig sabihin nito, ang mga bagay na hindi tamang ginagawa ng sanlibutan ito na nakikiayon tayo ay nagpapakita ng kataksilan sa Diyos. Maalala ba ninyo ang sabi ng Roma 12:1? At sa kanang 2, I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God, which is your spiritual act of worship. And do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tayo ay mga dating taga-sanlibutan. At ang kaisipan natin ay katulad sa sanlibutan ito. Para mabago ito ay kailangan nating matutunan ang mga salita ng Diyos para maalis tayo sa pakikipagkompromiso at pagiging katulad ng sanlibutan ito na siyang sinasabi ng Roma 12:2. And be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Maalala ko pa yung sinasabi ng Psalm chapter 1 verse 1. Kasama na ang 2. Sinabi doon, blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of mockers, nor stand in the way of sinners, but his delight is in the law of the Lord. Tingnan niyo yung mga taga-sanlibutan. Lahat sila, ganito ang kanilang ginagawa. Pero sinabi doon na, but his delight is in the law of the Lord. Nangangahulugan na kinagigiliwan ng isang tagasunod ng Diyos ang mga salita at pamantayan ng Diyos. At yan ang hindi pagmamahal sa sanlibutan. Ang ating panglima ay huwag maging maibigin sa salapi. Huwag maging maibigin sa salapi. Ganito ang sabi ng Panginoon, Mateo 6:24. Walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So,
Ano sinasabi niya rito? Paano daw mamahal ang Diyos? Mahalin mo ang Diyos na nangangahulugan na hindi mo mamahalin ang mga bagay sa mundo ito, lalo na ang pera. Sinabi niya na hindi ka pwedeng maglingkod sa kayamanan at sa Diyos. Now, ang tanong ko ay ganito. Nakakapaglingkod ka ba sa Diyos? Ang susunod na tanong ko ay bakit? Ano ba ang bagay na humahadlang sa iyo? Bakit hindi ka nakakapaglingkod sa Diyos? Hindi ba ang mga pag-aalala? O kaya hindi ba ang mga paghahangad sa mga bagay sa mundong ito, lalo na ang pagpapayaman? Maraming ganyan. Ngayon po ay isang bagay ng nais kong sabihin sa inyo. Huwag po niyong irason sa akin na kayo naman nag-a-attend kapag kalinggo. Gawain yan ng relihiyoso. Mas malalim ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos. Kaya mo siyang paglingkuran, kaya mo magsakripisyo para sa Kanya. Kung paano ka nagsasakripisyo sa panahon mo, sa paghahanap sa mga bagay sa mundong ito, dapat ay kung mas mahal mo ang Diyos, ay ibibigay mo sa Kanya ang pinakamainam na oras, panahon at paglilingkod. Sa pamamagitan ng kung sino ang prioridad natin at pinagkakaabalahan natin, diyan natin makikita kung sino talaga ang pangunahin sa ating mga puso. Kung pera, pera, at isang bagay pa, hindi maaring paglingkuran ng sino man ng sabay ang Diyos at ang pera. Diyan ay makikita natin na yung mga paghahangad ng mga katulad kong mga ngaral na magpapayaman sa pamamagitan ng relihiyon o kaya ay ministeryo, yan po ay napakamapanganib. Pero marami ay gumagawa niyan sapagkat mali ang kanilang kaisipan na ang pagpapala ng Diyos ay mga material, kayamanan, kalusugan sa mundong ito. Iba ang blessing ng New Covenant. Nabanggit yan sa Hebreo 8:6. Iba ang blessing ng New Covenant at kailangan yung tuklasin ang bagay na yan. Maalala ko ba yung sinabi ng unang Timoteo 6:10? Unang Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya na sasadlak sa kapighatian. Pero tingnan niyo ito mga kapatid ha, ang ugat daw ng kasamaan ay dahil sa pag-ibig sa pera. Tingnan mo ang buhay mo. Kung meron kang pagmamahal sa pera, makikita mo na unti-unti kang nagiging masama. Gumagawa ka ng mga bagay na hindi tama. Kahit yan ay pasikreto, alam ng Diyos yan. Pero kung mahal mo naman ang Diyos, ay talagang ito naman. Kahit walang pumapansin sa iyong paglilingkod, patuloy mong paglilingkuran ng Diyos ng may katapatan dahil sa pag-ibig mo sa Kanya. So yan po ang ating panglima. Huwag maging maibigin sa salapi. Huwag maging maibigin sa salapi. At maalala ko yung binanggit sa aklat ng Hebreo na huwag mahalin ang pera sapagkat hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Tingnan natin sa ibang aspeto ang bagay na yan, na kung nagmamahal ka sa pera, aalis sa iyo ang presensya ng Diyos. Ulitin ko, pag ikaw ay mapagmahal sa pera, wala sa iyo ang presensya ng Diyos, aalis yan sa iyo. At yan ay totoo kahit sa mga sinasabing mga ngaral ng salita ng Diyos. Maalala ko, may mga ngaral na talagang prangkahan na sinasabi nila, mahal ko ang pera, gusto ko ng pera, ayaw niyo ng pera, ibigay niyo sa akin. Tingnan niyo yung mga ganyang mga ngaral, naku po, alam natin, nasisilo sila sa kanilang mga pananalita. Ang ating pang-anim ay ipagkaloob sa Kanya ang pinakamainam na handog. Ipagkaloob sa Kanya ang pinakamainam na handog. Kung mahal natin ang Diyos, tingnan niyo ito, mahal ng Diyos ang sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang the best sa Kanya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him shall not perish. Sa paghahangad ng Diyos na mailigtas tayo, ay ipinagkaloob niya ang pinakamainam sa Kanya, the best sa Kanya. Walang makakapagligtas atin kundi ang Panginoong Jesucristo. Siyang naparito, nagkatawang tao, nagsakripisyo. Yan ay dahil sa pag-ibig. Ibinigay niya ang pinakamainam dahil mahal niya tayo, kaya niya yon. Ganon din naman kung mahal natin ang Diyos, ay talagang kaya nating ibigay ang pinakamainam sa Kanya.
Ganito ang sabi ng Lucas 7:46-47. Lucas 7:46-47. Subalit pinapahiran niya ng pabango ang aking mga paa, kaya sinasabi ko sa inyo na ang malaking pagmamahal ay pinapamalas niya ang patunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kakaunti ang kanyang pagmamahal na ipinapamalas. Ito ay tungkol sa babae na nagbasag ng bote ng kanyang pabango at ibinubuhos ito sa Panginoon. Ipinapalagay na itong pabangong ito ay napakamahal. Pero walang anuman ito sa kanya sapagkat mahal niya ang Panginoon dahil siya ay nakaranas ng kapatawaran ng Diyos kaya ibinibigay niya ang pinakamainam. Minsan ang ating mga kaloob sa ating mga iglesia o kaloob sa Diyos ay katibayan din ng ating pag-ibig sa Diyos. Yan ay nagpapakita gaano ba nating kamahal ng Diyos. Kung ang ating ibinibigay lang sa Diyos kahit nakikita natin na may mga pangangailangan, nagbibigay ng pahayag ang ating mga tagapamuno sa iglesia na may pangangailangan ng iglesia, pagkatapos ay nagbibigay tayo ng katiting, ang katotohanan dyan ay ipinapakita mo na hindi mo ganun kamahal ang gawain ng Diyos, ang nasa puso ng Diyos, kaya ganun ka magkaloob. Pero kung ang isang tao ay nagmamahal talaga sa Diyos at nakikita niya na ito ay kasiyahan ng Diyos ang ginagawa ng kanyang kinabibilangang iglesia, ay talagang magkakaloob siya. Alam nyo, dito po sa ating ginagawa, malalako ang mga ilang kapatiran na talagang nagsasakripisyo para tulungan ako sa mga bagay na pangangailangan, lalo na sa pamamigay ng mga libro ng una. May mga kapatiran talaga na grabe ang kanilang pagsasakripisyo pagdating sa pinansyal para makarating kami sa iba't ibang lugar at makapagbigay kami ng mga libro na katulad ng aking itinuturo dito sa inyo tungkol sa mga batas ni Kristo sapagkat alam nila na ito'y napakahalaga. Kapag ka nauunawaan ng isang mananampalataya ang kahalagahan ng mabuting balita sa mga taong hindi ligtas, yan po ay talagang marunong magsakripisyo. Malala ko ang sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, "My God will supply all your needs." At sinabi niya yan dahil ang mga taga-Filipos ay sumusuporta sa kanila dahil naunawaan nila ang halaga ng mabuting balita para sa kaligtasan ng mga tao. Ngayon nakikita ko ang daming mga Kristiyano, bibili ng aso na mamahalin, pakakainin ng mahal, pagkatapos ay walang puso sa mission work. Pero ang kanilang pag-aangkin ay, "My God will supply all your needs." Alam niyo, pag wala po kayong puso sa gawain ng Diyos, huwag niyo pong i-claim yan. Sinabi yan ni Pablo sa mga mananampalataya na may puso sa gawain ng Diyos, "And my God will supply all your needs." Hindi yung malaking magbigay, kundi alam niya kung bakit siya nagbibigay at yung kanyang pera ay alam niya na nagagamit para sa tama at hindi pinapayaman yung mga mangangaral lamang. Yan po ang katotohanan sa bagay na yan. At ang panghuli natin tungkol dito sa pag-ibig sa Diyos ay maalala ko yung ginawa ng Panginoon kay Apostol Pedro nang siya'y puntahan niya doon sa dagat nang sila'y nangingisda. Pagkatapos na sila'y makahuli ng marami at sila ay makakain kasama ang Panginoon ng mga alang-alagad, ay tinanong ng Panginoon si Pedro, "Peter, do you truly love me more than this?" Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon ay kung mas mahal ni Pedro ang Panginoon kaysa doon sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Alam natin ang sagot ni Pedro sa 3 beses na katanungan ng Panginoon, "Yes, Lord, you know that I love you." At alam niyo ba kung ano naman ang sinasabi ng Panginoon para maipakita niya na mahal niya ang Panginoon? Sinabi niya, "Feed my lambs, feed my sheep, take care of my sheep, feed my lambs." Pakainin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, ang isang tao na nagmamahal sa Diyos ay nais niya na magpatuloy ang gawain ng Diyos. Gumagawa siya ng mga alagad ng Panginoon at tinuturuan niya ito ng tama sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Now, makikita nyo na ang pag-ibig sa Diyos ay marami ring aspeto.
Baka nakakaligtaan din natin ang bagay na ito na habang tayo ay dapat natututo sa mga katulad nito, dapat ay turuan din natin ang mga hindi nakakaalam nito. Alam natin na sa pamamagitan nito ay patuloy silang magkakamit ng kalayaan sa hindi tama, kaligtasan sa hindi tama. So ano ang gagawin mo kapag ka natututo ka? I-apply mo sa iyo ang salitang ito ng Panginoon. Pakainin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. Meron ka bang inaalagaan ng mga baguhang mananampalataya na katulad dito sa aking ginagawa sa inyo na tinuturuan ko kayo ng mga simpleng batas ng Panginoong Jesucristo? Pinasimulan ko doon sa kaharian ng Diyos. At alam niyo ba na sa panahong ito ay meron akong mga 4 na grupo. Ang mga nasa Bible School ay nasa 30, ang nasa grupo ng mga pastor ay nasa 20, ang iba't ibang grupo o 2 grupo pa ay merong, sabihin na natin, tigba-20 rin. At ang lahat ng ito ay tinuturuan ko sila kung paano nila magamit din ang kanilang mga natutunan para mangalaga sa mga baguhang mananampalataya. Alam niyo, sinasabi ko po ito sa inyo para maunawaan niyo na hindi lamang tayo kumukuha ng mga kaalaman dito pagkatapos ay sa atin lang. Nangangailangan na kayo man ay gumawa ng mga katulad dito. At ito'y napakasimple na habang kayo natututo, maghanap kayo ng mga tao na nangangailangan din ng mga ganito. At pagkatapos ay ituro sa kanila, gawin ninyo kung paano kung ginagawa sa inyo, nagiging kasangkapan kayo ng Diyos. Iyan ay kung mahal nyo ang Diyos. Dahil isa sa mga sinabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, alagaan mo ang aking mga tupa, pakain mo ang aking mga tupa. At tayo ay meron ng napakasimple na paraan at programa kung paano natin alagaan ang mga mananampalatayang baguhan. Tandaan po ninyo ang sinabi ng Hebreo 6:10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginagawa at ang pagmamahal ninyo na ipinapakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. So, kung babalikan ninyo ang 7 punto na ito na ibinigay ko sa inyo, nakatibayan na mahal nga natin ang Diyos. Dahil yun ay pinag-uutos ng Panginoon, makikita nyo kung totoo ang inyong pag-ibig sa Kanya. Anong uri ng pagmamahal ang nais ng Diyos? Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Ulitin ko po, anong uri ng pagmamahal ang nais ng Diyos? Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Punta tayo sa kung ano ang pag-uugali na inilalabas ng utos na ito ng Panginoong Jesucristo. Ang nakikita ko na pag-uugali na nais ng Diyos sa atin ay yung tinatawag na loyalty, pagiging tapat sa Diyos lamang. Loyal tayo sa Kanya ang ating puso, sa Kanya ang ating lakas, sa Kanya ang ating kaluluwa at buong pag-iisip. Ang loyalty ay tumutukoy tungkol sa ating pananatiling tapat hanggang wakas. He who remains faithful to the end shall be saved. At yan ay makikita natin sa napakaraming lingkod ng Diyos sa lumang tipan at sa bagong tipan at maging sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay tunay na tapat sa kanyang pag-ibig sa ating Ama. Sa ating pong pagwawakas ay muli kong hilingin na iyukunin ninyo ang inyong mga ulo habang pinapakinggan ang mga katanungang ito. Kung susukatin ang iyong pag-ibig sa Panginoon ng 1 hanggang 10, 10 bilang pinakamataas, anong bilang ang iyong pipiliin? Alam mo ba kung ano ang mga umaagaw upang lubusan mong mamahal ang Diyos? Nalalaman mo ba na hanggat hindi mo naaabot ang bilang na 10, ay hindi pa lubos na nasisiyahan ang Panginoon katulad ng sinabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. At ang ating panghuling katanungan, kaya mo bang itakwil ang mga umaagaw sa pag-ibig mo sa Diyos? Bakit hindi ka manalangin sa Kanya pagkatapos ng video na ito? Dito po tayo magtatapos sa utos ng Panginoong Jesucristo.
na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Kung ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos na sa iyo ang kanyang biyaya para maisakatuparan ang mga palatandaan nito na ibinigay ko sa inyo para mamahal natin ng totohanan ang ating dakilang Ama. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Muli, magandang araw po sa bawat isa.